So, tayo po ay makakaupo na. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Pagkat itong salita ng Panginoon, lagi po nating tagubili na ito ang pagkain ng ating spiritual na buhay. So, kaya kailangan po natin pakainin ang ating spiritual. So, yan po, maghanap po kayo ng bakanting upuan. Yan, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin po nga natin, hallelujah. Hallelujah. So, yan po. Ang ating pong minsan sa pamagat ito ay honoring God. Yan. Paano nga ba natin mapaparangalan ang Diyos sa buhay po natin ito? No, the way ng ating worship, the way po ng ating acts o the way po ng ating pamumuhay kung saan man tayo itinatako ng ating Panginoon. So sa umaga po ito, sige po tayo lahat ay tayo muna yung po tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, salamat po Panginoon, tunay nga O God, Lord, we worship you, we honor you, we exalted your name, O God. Lord, patuloy ka na pinupuri, sinasamba, niluluwalhati sa buhay po namin ito, Panginoon. Lord, minsan pa, O Diyos, sa araw na ito, patuloy, O God, na idinudulog po namin, pinagpapasalamat namin sa iyo, itong mga salita mo na tagubili na binigay mo na sa amin sa araw na ito, Panginoon. At Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aking pagkakaupo, Lord, ay bigyan mo kami ng pangunawa, karunungan, katalinuhan, upang maririnig, maunawaan, at may sasagawa paano po namin pararangalan sa buhay po namin ito, Panginoon. Lord, maging ako, Lord, gamitin mo lamang po ako sa unang ito, at ikaw may taas, ikaw matakila, ikaw maluwalhati, Panginoon. Lord, continue, Lord, cover most precious blood, O God, in this place, O God, and continue move the Holy Spirit in the midst of our needs, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, pagdakila sa Panginoon ito. Amen. Amen. So, ang teksto po natin ay honoring God. Ito po ay matatagpuan po natin sa John chapter 12, no? 1 to 8. Sabi nga po dito, 6 na araw bago ang Pasko, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Pinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Maria at si Lazaro sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra na dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak ang buong bahay ng pabango. Si Judas Iscariote na alagad na nagkanulo kay Jesus ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaaring umabot ito ng 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga duka, kaya niya sinasabi yun. Kundi dahil sa siya'y magnanakaw, siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, anong siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa pagpapalibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga duka, ngunit ako hindi niyo kasama habang panahon. So ito po yung kung saan ay andito po yung si Jesus, si Lazaro, si Marta, at si Maria. So, sa pagkakataong ito po yung sinabing honoring God. Sa tatlong ito, paano nga ba? Sino nga ba yung tinatawag na nagpaparangal? Paano ba natin mapaparangalan ang Panginoon sa buhay po natin ito? Sino po kaya dito ang nakita ng Panginoon na nagparangal sa Kanya? Si Maria, si Marta, si Lazaro, o si Judas? Pansinin po natin, sa pagkakataong ito, sabi nga po yung honoring God, paano ito yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin ito.
Nasa buhay po natin, na saan tayo dumako, di ba? Saan tayo pumunta, ay kailangan maparangalan po natin ang ating Panginoon sa buhay po natin ito. No, alam naman natin, ang Panginoon ay, siya po ay, di ba? Pag binasa po natin itong book ng Gospel, siya ay nagpagaling. Si Lazaro, binuhay niya. Yung mga pipi, napagsalita. Ang mga bulag, nakalakad. Di ba? At yung mga maraming sakit na may mga karamdaman ay pinagaling ni Jesus. So, ito na time na to ay si Jesus ay patuloy na siya ay nagmi-ministeryo sa mga tao. Ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng himala sa mga tao at dumating ka dito sa platform ng John na siya ay sabi nga po ay nakituloy sa bahay nakarating po sa Bitanya at doon sa tinatawag na sa bayan ni Lazaro na muli niyang pinuhay. Hindi po natin alam na ito pong itong Panginoon ay dumating po sa punto na nandun po siya sa isang imbitasyon. No? Siya po ay naimbitahan at siya po ay tumuloy po doon sa isang bahay ni Lazaro. Di ba? Alam naman natin na si Lazaro, siya ay kapatid ni Maria at ni Marta. So, ngayon, sa buhay po natin, kailangan po tayo ay isang maging Maria. Maria, it means, sabi nga po yung pagbubuhos ng paa sa kanyang nagpabukon sa paa ni Maria ay para bang isang tinatawag na pagpapakumbaba sa Panginoon. Pagpapakumbaba sa Panginoon na kung saan papaano po natin sinasalubong ang Panginoon. Sa buhay po natin, no, halimbawa, may dumating dyan, paano ba natin ina-approach yung isang tao? Di ba? Sabi nga ng mga sundalo, ang mga sundalo daw, yung ang sundalo daw, bago po tayo dumating po sa way. Paano po natin maano yung honor ng God. So, isang sundalo daw, kailangan, ang isang sundalo pala, halimbawa, ang isang sundalo ay mayroong katungkulan. No, siyempre, mayroon siyang katungkulan. Yung pala, pag siya po'y dumating dyan, ang ginagawa pala ng mga kadete o mga kapwa niya, may ranggo, ay talagang tumatayo at sinasalubong. Yan po yung talagang naging attitude ng mga sundalo. Basta may dumating sila, may dumating. Di ba? Sinasalubong agad. Good morning po. Talagang minsan meron pa silang tinatawag na sign. No? Nalala ko nga yung iba dito, yun na talagang tinuturo sa kanila yung malaking respect sa pastor. Yung kay na Marjan. Sila pagdating sa pastor, pag nakita nila ang pastor, yuko sila. At minsan ako natutuwa sa kanila. Pag ako nakita rito dumating, pastor, sila lahat nag-i-stop. Ano mo na yan? Kasi yun ang turo sa kanila. We must be, magkaroon tayo sa kanila, tinuro talaga pagdating sa pastor, nandun po yung high respect nila sa pastor. But dito, no, ibalik po natin kay Jesus. No, sinasampulan po lang tayo. Ngayon, ibalik po natin kay Jesus. Paano po natin yung high honoring ng Panginoon natin sa Panginoon? Ano ba yung dapat po natin maging, sabi nga, honoring God sa buhay po natin ito? Ano po yung, sabi nga po dito, meron pong 3 ways. 3 paraan para maparangalan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po dito, honor Jesus in your home. Kayo ba naniniwala ang Diyos ay nasa lahat ng tao? Ha? Kaya si Jesus, hindi lang nandito sa church. Siya po ay nandun din sa ating tahanan. Sabi ko, how? Sabi nga dito, there are many homes where Jesus would always be like an outsider. Marami daw tahanan na ang Panginoon daw ay para bang itinutulad natin o ang tahanan natin ay parang tinutulad natin na, di ba? Na parang outsider. Ano ba yung outsider? Parang wala lang, di ba? Na hindi natin pinapansin, ay, andiyan ka pala. No. Di ba? Ganyan po yung approach po natin sa isang outsider. Sabi nga po, as a follower of Jesus, we will strive to have homes where Jesus is always the unseen guest. Amen? So, dito po tayo mag-focus.
si Jesus ay lagi po natin siyang nasa sabi nga, Jesus is always the unseen guest. Hindi po natin siya nakikita, pero ay siya ay nandun po sa ating tahanan. Tama po ba? Amen. So, kaya kailangan, kung si Jesus ay nandun po siya po, yung unseen guest natin, ano po yung maging approach natin doon sa loob ng ating tahanan? Akala natin minsan, si Jesus nandun lang sa church, kaya paglabas natin, wala na. Kung ano na yung ginagawa natin, no, hindi naman ako nakikita. Sabi ko nga, lagi sa aking Panginoon, hayaan mo. No. Na alam ng Panginoon yung lahat ng ginagawa natin. Di ba? Yung lahat ng pagpupuri natin, pagsamba natin, pagtaas natin ng kamay. Di ba nakikita yan ni Jesus? Amen po ba? Kaya pag tayo po inaanto na sa loob ng ating tahanan, nakatingin pa rin sa atin si Jesus, nakatingin pa rin siya sa unseen guest natin, sa ating bahay. Amen? Kaya sabi po ron, honoring Jesus in your home means making Him the Lord of Master of your home. So, ngayon, sabi ko, ay, ganun pala. No, si Jesus pala inaanto sa aking tahanan, siya po yung aking unseen guest, di ba? Tulad nga ng ugali ng mga Batanggenyo. Di ba? Sabi nga po, pag may bisita si tatay, ikaw anak, huwag kang lakad ng lakad. Bakit? May bisita. Pag ikaw ay may bisita si tatay, si nanay, at ikaw ay anak, ay lakad ng lakad, palo ka. Di ba? Ngayon, sa atin, si Jesus pala, ay siya po yung, si Jesus is always unseen guest, and honorin, parangalan po natin, paano po natin mga parangalan si Jesus, ang Panginoon, sa loob ng ating tahanan. Sabi nga, Jesus in your home means making Him the Lord or Master of your home. Amen po ba? Siya po ba yung Lord and Master sa ating tahanan? Kaya mga bata, mga kabataan, dito natin makikita, si Jesus pala ay nandun sa ating tahanan. Nandun nga ba? Nandun. So ngayon, paano po natin mapaparangalan si Jesus sa ating tahanan? Sige, baba mo ng konti. Paano po siya ma-honor? So, the way, sabi nga, honoring Jesus in your home, husband, means treat your wife with the love and respect, and she the gift from God to you as your sister in the Lord. Amen? So, yung sabi nga po rito, inunahin yung husband. No. So, sabi nga, treat your wife with the love and respect. Siyempre, siya ay kapatid mo sa Panginoon, hindi mo lang siya asawa, kundi ay siya ay kapatid mo sa Panginoon. Kaya kailangan, para maparangalan, si Jesus, ang Panginoon sa iyong buhay, sabi nga, i-respect mo yung iyong asawa. Eh po ba? Ngayon, pag yung asawa ay hindi mo nare-respect, dinidishonor mo, minsan kasi sabi nga po, pagdating po sa sitwasyon na yung over-familiarity. Kasi lagi mo na nakakasama, lagi mo na nakakausap, di ba? Minsan, nabibiro mo na, nasa salta mo na yan ng kung ano-ano, over-familiarity. But, sabi nga po dito, ang kailangan po dito yung respect. Amen po ba? Respect, love, and respect. Sabi nga po dito ng Panginoon, she is a gift from God to you as your sister in the Lord. Nakita po natin? So ganung way ng ating buhay, makita ang Panginoon. Amen po ba? And sabi po dito, as a one whom the Spirit God's dwell, you honor Jesus in your home when you love her like you should. Nakita po natin? Kasi nga, siya po yung unseen guest natin. Kaya yung asawa natin, mga lalaki, mga tatay, ay hindi natin pwedeng, sabi nga po, baliwalain o magkaroon tayo tinatawag na disrespect. Pag tayo po nagkakaroon ng tinatawag na disrespect, dislike sa ating asawa, ay sabi nga po, hindi po natin nakikita. Kasi
ang si Jesus, yung presence ng Panginoon ay lagi pong dala-dala po natin. Sabi nga po, para po yan isang bandera. Yung pangalan Jesus, nasa ulunan mo na yan, nasa mukha mo na yan, nasa noo mo na yan, nakatatak na yan. Saan man dumako, saan man pumunta, laging alam nila, Kristiyano ka. Amen po ba? Amen? Ngayon, pag ikaw Kristiyano, ikaw ay mananampalataya at ikaw ay nakagawa ng hindi maganda, ano sasabihin ng ba? Ano sasabihin ng asawa mo? Hala ko, Kristiyano yung nakuha ko. Di ba? O sinong nasagasaan? Sino ang napasali sa ganung usapan? Si Jesus. Tama po ba? Tama po ba? Two, sabi nga po nito, honoring Jesus in your homes, wife means loving your husband. No, parang vice versa din yan. No, vice versa din yan. Loving your husband, scripture teaches, sabi nga po doon, it does not mean being a doormat, but instead being a partner. Ano po yung doormat? Yung doormat ba nasa loob, nasa labas? Ha? Nasa labas? Kaya nga ganun yan eh. Pupunasan mo muna bago pumasok, di ba? Hindi ba doormat, di ba? Sabi nga po, huwag natin parang isang doormat na para bang wala lang, nasa labas na yung ating asawa. No. Sabi nga po, but instead being a partner, suitable and fit for his need, it means allowing him to be a spiritual leader and following his lead. It means showing him respect. So ito yung kailangan natin. Kung kayo mga nanay ay kailangan din yung love and respect, so kailangan po din natin dito yung tatay naman, sabi nga po, honoring, sabi nga po, spiritual leader. Ngayon talagang mundo ito baliktad. Pag ako may nakakausap, ang tawag nila sa kanilang nanay ay anong katungkulan ng nanay nila? Commander. Umapayag yung mga tatay na si nanay daw ay yung commander. Pag sinabing commander, siya yung nagkukuman. Pero hindi. Ang tunay na commander talaga ay kailangan pala yung lalaki. Hello? Hello mga tatay. Hello mga nanay. Mga nanay, hindi kayo ang commander. Hindi dapat kayo yung leader. Yung sa inyo lang yung respect and love, at sabi nga po dito, spiritual leader and following his lead. Following his lead, it means showing him respect. Amen, may natatawa, may tinatamaan siguro. So, kaya nasabi doon, ang mundo, ganoon ang pihit niya, pero ang Lord, inaayos po tayo. Para yung pamilya, yung isang tahanan po natin, ay patuloy na masaya kasi nga mag-iikat po tayo. Dahil, lagi sabi nga po, meron po tayong unseen guest. Sino yun? Si Jesus. Ngayon, meron pa. Andun si nanay, si tatay, siyempre, may anak, di ba? Amen po ba? O dyan po yung nasan dyan yung mga kabataan. Mga kabataan, meron ba kayong bahay? Ha? Meron kayong bahay? Meron. Meron kayong nanay? Kapag hindi wala kayong bahay, dadalhin mo kayo taas sa tahanan ni Maria. So sabi nga po dito, no, para, kasi alam ng nanay mo, alam ba ng nanay mo, lagi sumamba? Sino rito tumakas? Ha? Sino hindi alam dito ng kanyang nanay? Ng tatay na sumamba. So ngayon sabi nga po nito, honoring Jesus in your home, children means obey your parents, doing what they say without arguing. No? It means giving them respect they deserve. After all, they God's representative in your life. Ano sinasabi po dito? No, mga bata, no, sundin mo ang iyong mga magulang, sabi nga po doon, upang
Doing that is without arguing, it means giving them respect and deserve. Para maparangalan din ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya sa atin, yung pagsamba natin dito, no, tayo po nasa kay Jesus, pag-uwi po natin, kailangan na kay Jesus pa rin tayo. Amen. Marunong pa rin tayo mag-ingat sa galaw. Di ba? Sa akto natin, sabi nga, without arguing, huwag na tayo makikipagtalo. Marami daw na ng palataya ang ganong bumabagsak minsan sa kanilang magulang. No? Galing, alam ng magulang, alam ng nanay, alam ng tatay, na sila'y galing sa Diyos. Pero pag uwi, anong nangyari? Hindi mo utusan. Pag uwi, anong nangyari? Tinatanong ng ayos yung mga magulang kung ano sumagot mo. Sa palagay nyo kaya, napaparangalan ang Diyos sa ginagawa nilang yun? Hindi. Bakit? Kasi, sabi nga po doon, nagkakaroon ng arguing. Hindi po nakikita si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung point po natin sabi nga, yung honoring God, sabi nga po doon, yung po yung number 1 na parents, no? Babae, lalaki, respeto mo yung asawa, at yung asawang lalaki, sabi nga po doon, respect din your husband, and sa loob ng tahanan, at huwag mo sa, parang siya dormant lang, at sabi nga po doon, gawin mo siyang tinatawag na allowing him to be a spiritual leader. Dapat kayong mga nanay ang nagtutulak sa inyong asawa na magsimba kayo. Sige, magpuri ka. Sige, maglingkod ka. Bakit? Kasi pag ang tatay ang naging Kristiyano, pag ang tatay ang naging mananampalataya, dala ang anak, dala ang asawa, dala ang anak sa loob ng Diyos. At ganoon din, mga kabataan. Pag nakita ng inyong magulang yung transformation, malaking pagbabago, malaking naiambag yung pagiging mananampalataya mo sa Panginoon, pwede rin ikaw ang gamitin ng Panginoon para mahila mo si nanay, para madala mo sa loob ng church si tatay. Ayun po ba? At ganoon din yung nanay. Pag si tatay ay patuloy na nagpupulit si yung kanyang asawa, ay napakadali ng hilahin. Sige, sama ka sa akin. Di ba? Lahat sa halip na ikaw, itanong ng tanong, naalala ko nga nung kami po unang nag-i-invite. No? Meron po ko natala rito isang nanay. Ngayon, yung isang nanay, ay hinihila niya yung kanyang asawa. Umatid ka na rin doon. Alam niyo po, sabi ng asawa, sino ba yung pastor na yun? Sino ba yung pastor na yun? Nagkakaroon po siya ng tinatawag na argumento. Kasi tinatanong lang kung sino yung pastor na yun, sino yung pastor Joe na yun. At kung hindi ko alam, matataga si Dad. Ganon. Nung biglang nakasama dito yung lalaki, hindi nagkakilala kami, ikaw po pala. Nawala yung tinatawag na arguing ng dalawang ng mag-asawa doon sa loob ng kanilang tahanan. Sabi ko, basta magpatuloy kayo. Sumamba. At ngayon po, nakikinig po ng Bible study. So, yun po, makikita po natin dito, sabi nga po, upang sino po rito gusto maparangalan ng Panginoon? Minsan po, maraming tao natin dito dahil sa atin. Hindi po tayo nag-iiba. Kaya saan man tayo dumako, hindi man lang ito sa loob ng tahanan, yung tahanan man natin, yung ating ang company, yung ating katropa, yung ating mga kasama, kabarkado sa labas, ito po lagi po natin bantayan. Ang Diyos, lagi po yan nakabantay sa iyo. Unseen God yan. Sa buhay po natin. Nakita po natin. Unseen guest. Siya ay lagi nakatungkol sa iyo. Kaya pag tayo may nagawa, ang lagi natin kita, pastor pa naman yun. Di ba? Kristiyano pa naman yun. Mananampalataya pa naman yun. Yun agad ang nakikita. Sino agad nakikita? Si Jesus. Pag ganun may nakita sa atin, sabi nga po, hindi po na maparangalan ang Diyos sa buhay po natin. 2,
Ano ba sabi niya? Honor Him, Jesus, from your heart. Paano nga ba sabi nga po yung honor Him, Jesus, from your heart? Dito po sa aklat po ng Lucas chapter 10, 38 hanggang 42. Basahin po natin. Yan. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagangalang Maria sa tahanan nito. Yan, sabi nga po, no, sa bahay. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria at ang pangalan at naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig ng kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kahit lumapit siya at sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalsin sa kanya. Pansinin po natin dito, itong si Marta at si Maria, itong si Jesus, ay tumuloy doon sa kanilang tahanan. Di ba? But, pansinin po natin, sino po yung kinalugdan ni Jesus sa kanilang tahanan? Si Marta o si Maria? Ha? Si Maria. Bakit kaya si Maria ang kinalugdan ng Panginoon ni Jesus doon sa kanilang tahanan? Kasi, sabi po daw, si Maria, anong ginawa ni Maria? Siya ay, pagpasok ni Jesus, nakinig siya sa itinuturo ng Panginoon. Inuna niya. Hindi na inuna yung ibang bagay, kundi magpasok niya, may sasabihin to, magtuturo si Jesus, inuna niya. But si Maria, so hindi naman masama yung tinatawag na, di ba, yung alugain mo o papakain mo, sabi nga bilang tao paghanda. But sabi nga po, sa atin, no, kailangan unahin natin si Jesus. Ibig po ba, sabi nga po, honor Jesus from your heart. Alam niyo po, itong kay Marta, parang act na yun eh. Parang secondary ng gagawin niya para sa Panginoon. But ito kay Maria, ito talaga yung sabi ni Jesus, sapagkat ito yung pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalsin sa kanya. Tingnan mo, pansinin po natin yung naging attitude ni Marta. Kasi ang inisip ni Marta ay yung prepare pang physical. Amen po ba? Para ipaghanda yung makakain. Okay din naman yun. But sabi nga po, kailangan unahin natin yung pang-spiritual. Kasi sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang lalong mas mabuti. Amen po ba? Amen? Alin ba ang mas mabuti sa atin? Yung pagkain spiritual o yung pagkain mamaya? Ha? O mamaya wala kang pagkain, ha? Hindi, kailangan talaga, pag alam natin na andyan si Jesus, kaya kailangan po pag-isip pa lang natin, inaano natin ang Panginoon, inuunan natin. Pag-isip pa lang natin, nagbabasa po tayo ng Bible, nag-worship tayo, nagpe-pray tayo sa Panginoon. Hello, may gumagawa po ba nito? Nakikinig po tayo ng mga nag-share ng Word of God. Pag ganyan po, yung ginagawa po natin, habang nagpe-prepare po tayo para sa ating secular work o sa ating trabaho, kailangan, mayroon po tayong tatawag na yung pagkain spiritual na ginagawa sa buhay po natin ito. Amen po ba? Hello, church.
Hello, may kausap pa ba ako? Kaya kailangan pag-gising mo, ay unahin itong Panginoon. Ano, magpe-pray ka, magbabasa ka, magme-meditate ka, magdi-devotion ka. Amen po ba? Kasi minsan, pag po ito ay nawala sa atin, ang dali tayong bumagsak, ang dali nating mapasok. Dapat pag-gising natin, i-play mo yung iyong cellphone. Magpatugtog ka ng ano. Alam niyo po ba? Ng mga worship song. Ito ba nangyayari sa inyo? Yung pagkinapakot ng worship song, habang kung ano mang ginagawa mo, kumakanta ka, kumakanta yung puso mo. Sino po rin yung ganon? Sa akin nangyayari po yun. Kahit ako'y nagdadrive na, yung pinakinggan ko kaninang awit, pag-gising ko, kinakanta ko yun maghapon. Yun ang ginagawa mo. Kanta ko ng kanta. Kahit ano naman ginagawa ko, nagpe-pray ako sa baba, ako napapagod na po, ako nahihirapan na. Ang ginagawa ko, nagpe-pray ako. At salamat sa Panginoon dahil nakakauwi naman ako ng tagumpay sa tulong ng Panginoon. Eh po ba, sabi nga po, honor Jesus from your heart, yung puso. Kasi kay Maria, binigay niya eh. Talagang pagpasok niya, Jesus kayo pala, magtuturo kayo. Unahin ko kayo. Tingnan po natin, sino po rito sa dalawang magkapatid na ito ang nagkaroon ng problema? Napasok ng problema? Ha? Si Martha. Nagsumbong pa nga siya sa Panginoon eh. Sabi niya, Panginoon, sabihin mo naman sa kapatid ko na ako'y tulungan. Yung sabihin, siya yung nagkaroon ng worriness. Amen po ba? Siya yung nag-worry. Siya yung nag-alala. Siya yung nangamba. Siya yung natakot. Siya yung napagod. Sino napagod? Si Martha. Sabi niya, pagkat ako yung pagod na. Bakit? Kasi hindi inuna ni Martha si Jesus. Hindi niya inuna ang Panginoon nung siya po kaya siya nagkaroon ng kapaguran. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, ganun pala ang sikreto. Ganito pala ang nangyayari sa buhay ko. Pag ako'y nagkakaroon ng kapaguran, minsan baka yung ibang bagay na naiuuna ko. Pag-gising ko, yun agad ang inaalala ko. Pero hindi pala. Kailangan meron tayong meditation, Word of God, prayer, ano pa? Worship. Sabi nga po, honor Jesus from your heart. Amen po ba? Amen. Saan mang dako, saan mang sitwasyon ng buhay po natin. Nakita po natin. Dito, sino ang pipiliin mo? Si Maria o si Martha? Kailangan si Martha. Si Maria. Kahit yung mga anak ko, araw ng linggo, pinipilit ko yung gisingin. Pag sinabi nila, tatay, malamig pa, basta maligo kayo. Ang oras po namin sa bahay, alas 8, aalis. Pinitarinig ko na sila. Kahit masarap ang tulog, sabi ko, gigising ko yan, alas 7, inuunti-unti ko na yan. Okay, may simba tayo. Siyempre, habang ginigising ko sila, ako nagpiprepare din ang aking sarili. Basta yung timetable namin sa bahay, yung alas 8, kailangan, bihis kami lahat. Ngayon, malit pa ng 10 minutes, 5 minutes, okay lang. Amen? Kasi alam ko naman yung 20 minutes na tatakboy ko from bayan to Lante, kaya. Hindi pa rin kami late. Amen po ba? Nakita natin? Kasi gusto mong, tinutulong ko sila na unahin natin ang Panginoon. Kailangan tayo po mismo yung ating sarili, sabi nga po, honor Jesus from your heart. Amen po ba? Para mawala yung tinatawag na attitude of Martha. Yung naligalig, nag-worry, nag-aalala.
Kaya sa atin, minsan, pag tayo po'y nag-worry, nag-aalam sa pintukan, unahin muna si Jesus. Lord, ako pala may lakad na ganito. Lord, ako pala magtatrabaho. Tulungan mo po, ingatan po. At papayapa yung buhay po natin. Papayapa yung maghapon po natin. Amen po ba? Amen? Mag-iman, matiwasal at maayos po yung ating pagkaramdam. Amen po ba? So, number 3, tatlo lang po ito, yung 3 ways honoring God. Sabi po rito. Wala na. Yan. Number 3, honor Jesus when the opportunity is up. Yan. Paano po natin kung nandiyan na yung tinatawag na opportunity? Sabi nga po dyan, Jesus telling us that we should honor Him, we should worship Him and adore Him whatever opportunity present itself. Amen? Ito po bang pagpunta niyo rito, opportunity na to? Amen? Sarap po itong opportunity. No? Pero sabi nga po, we should worship Him, adore Him, whatever opportunity present itself. Para bang sinasabi nito na nandito ka na sa church, pupunta ka na rin naman lang sa church. Amen? Makinig ka na, magpuri ka na, sumamba ka na. Amen po ba? Pagkakataon po na to eh. Amen po ba? Sino po kaya dito yung kanina? Nandito ka na sa loob ng iglesia, hindi mo maitaas ang kamay. Nandito ka na, hindi ka na mapagpuri sa Panginoon. No. Opportunity mo na to para mo-worship siya, madakay na siya, maitaas siya, maparangalan siya sa buhay mo po ito. Amen po ba? Amen? Opportunity. He is speaking about extemporaneous nature of our worship. So ito na yung, kaya nga sabi nga po, bakit nga ba ikaw natin yung opportunity yung worship mo? Kasi pagdating mo sa langit, wala ka ng ibang gagawin, kundi magpuri sa Panginoon. Ang sabi ng Lord doon sa Revelation ba, doon ay wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng kutob, wala ng hirap. Ang gagawin mo na lang doon ay magpupuri sa ating Panginoon. Kaya itong opportunity na ito na ikaw ay nakatapo na rito, samantalahin mo. Ibig po ba? Sabi nga, kailangan all out. Bakit? Halimbawa, kung nagsasalita rito, at samantalahin ko na yung pagsasalita ito. Bakit? Baka mamaya, paglabas ko dyan, mamatay na ako. Yung pala, ay, huling message na pala ni Pastor yun. Di sasamantalahin mo na. Ganon din yung pagsalpa natin. Di ba? Naandito ka na rin lang, naglilingkod ka na rin lang, maglingkod ka na. Sabi nga lagi yan sa aming mga pastor, anong turo? Pag ikaw ay nabasa, magpakabasa ka na. Ewan po ba? Di ba? Halimbawa ngayon, tag-ulan. Alin ba ang nakakakuha ng sakit? Yung naulanan ka na hindi naligo o yung tinuluyan mong maligo? Ha? Saan ka sinisipon? Yung naulanan ka na hindi mo tinuloy na iligo, doon ka, yun ang nakakalagnat. Tama ba? Pero kung ikaw ay naulanan at iniligo mo na, napreskuhan ka pa, nanamigang ka pa, guminhawa pa yung pakiramdam mo. Amen po ba? Ganoon din sa pagpupulit pagsama sa Panginoon. Narito ka rin lang, basa ka na, Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, samantalahin mo na. Amen po ba? Ang pagkakataon ikaw ay pinili at hinirang ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi na po doon. Baba mo ng konti. Now, God wants our life and our worship to be spontaneous. He wants us to be passionate about honoring and loving Him. He wants it to become a magnificent obsession. Ano sinasabi nito ng pagsabi nga, yung our love and our worship to be tuloy-tuloy. Spontaneous. Tuloy-tuloy. Hindi yung maisipan mo lang. Sa linggo, sasamba ko, sa linggo, hindi. Hindi. Tuloy-tuloy mo na yan, yung love and worship mo. Aawit ako sa Panginoon bukas, sa isang araw, hindi. Hindi. Kailangan ituloy-tuloy nga. God wants our love and our worship to be spontaneous. You want to be passionate about honoring and loving Him. Amen?
Pag sinabi mo passionate, buhay ko na to eh. Amen po ba? Amen po ba? Hello? Sino po nito ang gusto maging buhay na yung mag-worship sa Panginoon? Buhay ko na itong magsama sa Panginoon eh. Di ba? Buhay ko na itong makinig sa salita ng Panginoon eh. Sabi nga, passionate about honoring and loving Him. He wants it to become magnificent obsession sa buhay ko natin. Nakita po natin? Kaya sa ating buhay, kailangan huwag na yung patay-katay ka. Amen? Sabi doon, sa number 3, the honor of Mary gift to Jesus was authentic and natural. She honored Jesus when the opportunity was at hand. Aba, kung ako naman kay Mary talagang sasamantalahin ko. Na andito na si Jesus sa harapan ko, na andito na si Jesus sa tahanan ko. Di ba? Ano bang pagkakataon, kahit siguro kung magkakanta, gutom. Kahit siguro, magalit yung kapatid ko na si Martha, na hindi niya ako pakainin ng kanyang niluluto, ng kanyang pine-prepare. Basta, kasama ko si Jesus. Amen po ba? Nakita po natin. Sabi natin, honor yung gift, Mary gift to Jesus was authentic and natural. She honored Jesus when the opportunity was. Sabi nangyari, nandun na sa harapan niya. Binigay na niya yung pagkakataon na yun para sa atin. So sa atin, itong tatlong ito na pinapakita ng Panginoon sa atin, yung love and respect, honoring Jesus with all your heart, sa buhay po natin ito. At yung number 2 po yung tinatawag na opportunity sa buhay po natin ito, ay nandito ka na eh. Alam po, maraming mga tao na gusto sila, paano kaya kami makapasok sa Christian community? Marami naghahangad na ganyan. Lagi lang, wala po nag-iimbita sa amin. Malayo ang iglesia sa amin. Malayo yung panambahan sa amin. But, tayo, narito naman. Tayo nakakadampo na dito. Tayo pinapractice na ng Panginoon. Sabi nga po, bakit hindi po natin samantalahin yung pagkakataon na ito? Alam niyo ba, ano ba yung gusto niyo? Lalo sa inyo mga kabataan. Total, nakapasok na kayo rito, tinanggap niyo na ang Panginoon, natuturuan na kayo kung paano magsamba sa Panginoon. Ituloy-tuloy niyo na yan. Ayun po ba? Ituloy-tuloy niyo na yan. I-practice niyo na, ugaliin niyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, sa church na pinanggalingan ko, meron din ang mga bata na ganyan na pinalakihan. Lumaki sa loob ng church. Kaya sabi ko nga, pag kayo po ay nandun sa Christian community, panalo na kayo. Bakit? Dati po ako, meron ding member na ganyan, may anak na 3, pinapalaki. Habang lumalaki sila na parang sinarapan. Isa rin ako sa pangka. Kita ko sila. Alam niyo po, naglakihan po yung mga batang yun. Yung dati, isa naabutan ko, parang kasi laki lang ni Top, ni isa, parang kasi laki lang ni si Sina. Apat pala sila, 2 lalaki, 2 babae. But alam niyo po, lumaki yung mga batang yun. Tuputugtog din, nag-worship sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga kabataan na yun, dumating sa punto na nag-asawa na rin. Alam niyo po, naging asawa nila, Christian din. Ngayon, meron na silang 2 anak, madala pa rin nila sa Panginoon. Tuloy-tuloy. Alam niyo po, yung asawa nila, yung 2 lalaki na tuwang-tuwa. Kasi maganda to, walang sakit ng ulo itong asawa. Bakit? Walang bisyo. So, nagtuloy-tuloy sila hanggang ngayon. Tapos yung isa ganun din. Sabi ko nga, ito yung napakaganda.
Yung sila ay lumaki sa loob ng iglesia, naturuan. Sabi ko, nung unang makilala ko yung pamilya ngayon, ang kulit ng isang lalaki, anak niya. Parang kasi nakilalapan. Pagkatapos magsimba, di tapos na, amen. Buhubarin niya yung sapatos niya. Makulit talaga eh. Babato doon sa nanay niya. Nay, uwi na tayo. Oh, talagang kita ko talaga yung nanay medyo napapahiya sa attitude ng anak. Nay, uwi na tayo. Sabi niya, huwag mo tayo magpalit. Sabi niya, Pastor, nung nagkakaisip, nilaro ko yung bata, ay binata ko noon. Sabi ko, gusto mo tulog ka sa church? Sa mama ko, wala akong kasama. Sabi niya, Pastor, hindi yan kumakain ng sardinas. Ito si ate, alam na agad ang ulam ng pastor, sardinas. Sabi ko, hindi, papakainin ko yan. Hindi na kain ng sardinas sa amin. Natulog. Alam niyo po, habang tulog, pag tulog na, tabi kami sa loob ng church. Nililihans ko, nagtulog. I-flash mo ito. Magpatuloy sa sapang. Ayun. Tapos kinamagahan, nakatulog ka ba? Sabi niya, opo. Ulam natin dito, sardinas ha. Hindi siya kahit. Pag uwi niya, ligo na ako. Anong pinakasin ni Pastor doon? Sardinas. Sabi, Pastor, kumain ng sardinas. Opo, lakas nga kumain ng sardinas. Pero, alam niyo po, ito po, ang pinakamaganda po noon, yung batang yun, nagpatuloy. Hanggang ngayon. Opo, ano po siya? At friend ko po siya sa Facebook. Nakita ko yung asawa niya, siya naglilingkod sa Panginoon, yung asawa niya kasama sa Panginoon. Meron siya dalawang anak, nasa lupa rin siya ng publikan. Sabi ko, okay, tuloy-tuloy lang tayo. So, sa gano'n, sabi ko nga sa Panginoon, pag minister yung gano'n, doon pa lang, sabi ko, Lord, panalo na. Talagang naparangan na yan. Kaya kayo, tayo mga kabataan, tayo mga nanay at tata, sabi nga, honoring Jesus. Hindi lang dito sa loob ng tahanan, hindi lang dito sa loob ng church, sa anumang dako, sa tahanan natin, sa trabaho natin, po ba, kailangan turuan natin ang ating sarili na paano ko yung mga parangalan ng Panginoon. Hindi natin maitatago yung ating pagiging mananampalataya. Pansinin po natin. Ito yung magandang revelation. Di ba? Sino yung nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus? Si Maria. Tama po ba? Si Maria Timo. Nung binuhos ni Maria yung pabango, pinunasan ng buhok ni Maria. O anong nangyari dito sa langis? Sa pabango? Hindi yung kailangan makita natin dito yung hallelujah. Nakita natin? Tingnan natin, ito yung natin. At humalimuya yung bango. Amen? Ng pabango doon sa loob ng tahanan. Bakit? Dahil siya nagpakumbaba kay Jesus. Kaya natin yan. Yun ang gusto mangyari ng Panginoon sa iyo. Na hindi mo lang ikaw, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, yung halimuyak ng pabango, yung halimuyak na ginagawa mo para sa Panginoon. Diba? Naaamoy na yan ng buong sambahayan. Naaamoy na yan ng buong company. Naaamoy na yan ng buong tahanan. Naaamoy na yan ng buong obligation. Amen po ba? Hello? Ang tanong doon, may bango po ba tayo? Ano kayang nakikita sa atin? Nakikita pa kaya sa atin yung pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya? Hello? Dapat dapat pong maging
Mahalin mo yung pabango na yun, ang pagiging believers po natin. Amen po ba? Amen? Yan po ang dapat makita sa atin. Honoring Jesus. Honoring Jesus sa buhay po natin. Kaya kailangan talaga dapat tayo. Pero pag ang tao ay alam niya na ikaw ay maingat, sabi nga po, nandun po yung respect. Parang sa loob din ng tanganan niya. Yung respeto sa isa't isa. Yan po ba? Respeto ng mag-asawa, respeto ng lalaki, respeto ng babae. At ganoon din papasok yung respeto ng anak doon sa kanya magulang kasi nakikita si Jesus. Amen po ba? Nakita po natin. Kaya kailangan magpapulta. Sabi ko nga lagi sa inyo, basa ka na. Ano yung basa? Mananampalataya ka na. Na kay Jesus ka na. Amen po ba? Anak ka na ng Panginoon. Amen po ba? Amen? So dapat magdiwanag at maging mabong sa tayo. Saan man tayo idako ng Panginoon sa ating Diyos. Amen? Kaya kahit sa akin, pinagpapaalala, Pastor, bakit yung tricycle mo, ayaw mo lagyan ng sticker ni Jesus? Bunga kasi sa pastor, Pastor, lagyan mo nga kaya to. Sinasuggest niya. Sabi niya, lalagyan mo ng pangalan ng Jesus, tapos mandadampog ka. Diba? E di, sino mga mapapahiya? Si Jesus. Huwag mo na lagyan. Pakita mo lang sa iyong gawa. Nakita po natin. Tama naman yung ginawa. Hindi ako nasaktan. Tama naman yun eh. Di ba? Magagawa ka ng ano, tapos gagawa ka ng kalokohan. E di, masisira si Jesus. Huwag mo nang ilagay. Mabuti pa. Ipakita mo na lang sa iyong gawa. Ipakita mo lang sa iyong attitude. Ipakita mo na lang yung respeto mo sa isa't isa para makita nila si Jesus sa iyong buhay. So, yung sasabihan, hindi lang sa akin, para din sa atin yun. Amen po ba? Amen? Amen po. Kahit po sa akin. Marami po akong kasama yung mga driver ng mga tatay. Marami dyan sa Walter, grupo yan ng mga presidente. Sabi niya sa akin, bakit ko, Pastor, ayaw mong pasukin ng mag-presidente ka na rin sa inyo. Sabi ko, ayaw ko po. Tahimik yung buhay ko, ayaw ko po. Pero ano yun po yung mga presidente dyan? Pag yan nakakaharap, ano yun po, hindi nawawala yung po. So, grabe po. Sino yung presidente, pero yung respeto. Ano ho yun eh? Ganto ho yun eh. So, kasi nakikita nila. Sabi ko nga sa Panginoon, thank you Lord. So, hanggang ngayon, ang dami dyan mga nagkalat na iglesia. Kinakausap ko, pag ako nang kakarap, sige, hindi ko siya iyalabangan na magsalita ko, talo tayo. Walang debate. Respetuhan tayo sa isa't isa. So, yun po yung nangyayari. So, yun po yung sabi nga, kailangan makita pa rin si Jesus sa buhay po natin. O, pag nakalagay doon, sitsitahin ko sila, oy, ano, pare, ano, nakita ba nabasa? No smoking. Kaya wala na lang inigarilyo. Ano nga? Sabi, hindi na ako na inigarilyo. Sabi na, ano ka, born again? Sabi ng iba, titingin ako. Okay. At least hindi kayo magkakasakit. Hagod ganun. Di ba? Magkano sigarilyo? 7, 8. Nakailang, ano ka, isang araw, 5 hanggang 10. Magkano yun? 35, Brad. 1 kilo bigas na yan. May pangkulang ka pa. Sinusunod mo lang. Ganun. Diba? So, kailangan talaga yan eh. Saan naman tayo dumako, sabi ng honoring is a practical way to bring honor and glorify to Christ sa buhay po natin. Amen po ba? Amen po. Kaya kailangan sabi ng po dito, respetuhan po tayo.
makita, sabi nga, di ba? Makita ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, mula sa iglesia hanggang sa tahanan, no? Sabi nga po do, hanggang tayo po ay makadako sa community po natin, sa trabaho, sa company, na atin po pinagdadaan sa buhay po natin. Amen po. Amen po. So, ito pong opportunity ito. Ito po yung wag po natin gawin. Sabi ko kasi yung kanina. Ang dami ko sinabi. Pero opportunity, andito ka na. Pwede ba natin ma-worship siya? Mapuri po natin siya sa buhay po natin. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. So, hayaan natin na tulad tayo ng isang Maria na nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus. So, yung pong word of attitude ni Maria is yung humility, yung humbleness sa harapan ni Jesus. Sabi nga po, at naging pabangong samyo o halipuyang na pabango sa loob ng tahanan. Ang nangyari? Sige, sa umagang ito, honor po natin ang Panginoon. Awitin po natin yung huli po natin inawit. Yung when I look into your holiness, sabi ko kasi yung kanina, naandito ka na rin na bakit hindi ka magpuri? Naandito ka na rin na bakit hindi ka magsamba sa Panginoon? Bakit hindi mo maitaas ang iyong kamay? Hallelujah, Jesus. This is a opportunity to worship Him, to adore Him, to glorify. Hallelujah. Sa bahay, ayaw ko na manayang kumilos sa kapanan ng Espiritu. Maging halimuya ang iyong pagiging mananampalataya. Maging mabubunsam yung iyong pagiging Kristiyano sa araw na ito. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your lovely, when all things that surround become shadows in the light of you. When I find the joy of reaching your love, where your will becomes enthroned in your heart, when all things that surrounds become shadows in the night. Sing it, Diyos. Mula po sa umpisa. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. When I look into your heart. Sige, narito ka na rin lang eh. Narito ka na rin lang. Huwag mo lang ipagdamot yung pagpupuri. Yung opportunity na ito ay sinasamba sa Panginoon. Sa mga mula tulad ng ginawa ni Maria, na naandun ang Panginoon sa kanilang tahanan, pumasok si Jesus sa kanilang tahanan, at nagpuri sa Panginoon, nakinig, inuuna ang Panginoon. The world becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the night. Sige, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, we worship you, O Jesus. I worship you.
The reason I live. The reason I live is to worship you. Only you. Only you, I worship you. Sige, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. I worship you, Jesus. the reason I live is to worship you. Sige, umawit po tayo from the start. When I look into your heart, The Spirit, hayaan mo lang pagkupon mo yan. Gawin mo maging mabangon sa Diyos sa harapan ng Panginoon. The Spirit, the Holy Spirit. when all things that surround become shadows in the light of you. Mas mo, hallelujah. When I found the joy of reaching your heart, when the world becomes central in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of Sige, Miss Monsalit, tas mo natin ating kamay. Hallelujah. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to Isa pa sa Lord, Lord, we worship you, we worship you, we worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Your reason I live. Minsan pa, sabihin mo, Lord, we worship you, we worship you. Sige, sama tayo ng pagkakataon na ito. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Only you, I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Only you, I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Panginoon, hallelujah. Lord, I worship you. Panginoon, narito po, Panginoon, ang buhay po namin. Ang buhay po namin na patuloy na nakikibaka sa daigdig na ito. Lord, alam po namin, Panginoon, na minsan ang buhay po namin ay dumadako sa buhay pananampalataya at dumadako rin ang buhay po namin sa buhay ng kritisism, Panginoon. Marami po mga nakapalibot sa amin ang nag-criticize. Pinipintasan kami, pinagbuwikaan kami, kung ano po ang pinaparating sa amin ng mga negatibong bagay. Na minsan, O Diyos, ang aming pananampalataya ay hindi naging mabangon samyo sa
sa aming tahanan, sa aming community, sa aming trabaho. Hayaan niyo po, O Diyos, Lord, ang lahat ng ito, kita mo ba? Kung meron po sa amin na kami ay nagiging walang bango na bilang mananampalataya, hindi na maging halimbuya tulad ng papanguli, binuhos ni Maria sa iyong paanan, O God. Lord, patawarin po kami po. Patawarin po kami, O Diyos. Kung sa mga nagdaang araw, hindi kami naging mabuting mananampalataya. Sa aming magulang, hindi kami naging mabuting bingkod mo sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kaibigan. Hallelujah. But Lord, hayaan niyo po, Lord, mula sa araw na ito, muli, O Diyos, gawin mo maging mabangon sa iyo, O Diyos. Saan man kami dumako sa loob ng aming tahanan, Panginoon. At Lord, hayaan mo po, Panginoon, sa gitna ng criticism na aming natatamasa, O Diyos, tulad, O God, na, O po, Panginoon, we are not perfect, O God. We are not complete, Panginoon. O Lord, hindi po kami nagiging perfecto. Pero, O Lord, hayaan niyo po, O Diyos, mula sa pagiging imperfect, Panginoon, Lord, ito pong opportunity na ito, O God, kami magpapatuloy sa iyo. Magpapatuloy po kami sa iyo, Panginoon. Yung opportunity na kami iyong tinawag. Yung opportunity na kami iyong pinili, Panginoon. Yung opportunity na kami iyong ikaw ay aming napupurihan, naladakilaan, naluluwalhati, inaawitan. Pinapupurihan, Panginoon. Lord, hindi po namin ito iwawala, O God. Tulad ni Maria, O God, nakita po namin. Bagamat si Maria ay nandiyan na sa harapan mo, Panginoon. Nandun pa rin yung kanyang kapatid. Nandun pa rin yung kanyang kapatid na dinidistract siya. But Lord, kami, Panginoon, bagamat may mga distraction, may criticize, kami natatamasa. Lord, tulad ni Maria, O Diyos. Tulad ni Maria, na hindi nagpapigil sa pagpupuri sa iyo. Hindi nagpapigil sa pagsamba sa iyo. Kapatid, sa iyong buhay, alam ng Panginoon. Kita ng Panginoon kung anong kalagayan meron ka. Ang Diyos, sa iyong Diyos na nakakataho, nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Kung ikaw ay nakaka-receive ng mga criticism mo, kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Huwag kang padaig sa mga problema. Huwag kang padaig sa sinasabi ng nakapaligid sa iyo. Huwag kang padaig sa mga bagay na nagpapapigil sa iyo upang hindi ka magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Huwag kang padaig sa mga problema. Pagkat pinili ka ng Panginoon. Pagkat mahal na mahal ka ng Panginoon. Hayaan mo na simula sa araw nito. Ang tanging susi upang ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay. Honoring Jesus. Sabi mo sa iyong sarili, hipuin mo yung iyong puso. Hipuin mo yung iyong puso. Turuan mo. Turuan mo yung iyong sarili. From now on, mula sa oras na ito, uunahin ko si Jesus. Magme-meditate ako, magwo-worship ako, magbubulay-bulay ako ng salita.
upang magtagumpay ako sa buong araw na ito. Hallelujah, Jesus. Sabihin niya natin sa Panginoon, I worship you. I worship you. Ipakita mo yan sa Panginoon na ikinagpupuri na sa Panginoon. Is to worship you. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pagkat kami lahat ikinamang Panginoon, Maria, na iyong una ka. Pararangalan ka sa buhay mo namin. Pararangalan ka. Salamat po, Lord. Salamat po. Pagkat Lord, ang mga kabataan na ito ay magiging mabangon sa ulo. Hallelujah! Sa kanilang mga katropa, sa kanilang mga kasama, sa kanilang mga kaklase, maging ang nanay at tatay na ito na narito, Panginoon, we will be respect, love, honor sa other sa loob ng tahan. Especially dito sa bahay pa ng Panginoon na kami ay bilang magkakapatid sa iyo. Lord, bilang magkakapatid, as a brother and sister, para sa iyo, Panginoon, magrespeto po kami, mag-ibigan kami, magmahalat kami, O God, upang, O Diyos, ikaw ay maparangalan, madakila, malwalahati sa buhay ko namin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po papuri, sa iyo po pagsamba, sa iyo po pagdakila, O God, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa Panginoon ay pumalakpak at sumigaw ng isang malakas na Amen. Makunong po tayo sa susunod na gawain ng pagkakaloob sa ating Panginoon. Sabi nga po dun sa Lucas 6:38, bigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, gustong taka, siksik at tiglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sama-sama po natin panalangin nating kaloob sa ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Kunay nga po, Panginoon, na hindi kumpletong sa linggo nito, Panginoon, na hindi ka natin papupurihan, Panginoon. Yes, Lord, salamat po sa mensahe po na inyong pinarating sa amin, Panginoon. Ito po yung maging inspirasyon po sa amin pang-araw-araw, Panginoon, na aming kinabubuhay, Panginoon, hindi na po sa aming buhay, Panginoon, maging sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Lord, minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapakumba, Panginoon, sa araw nito, Panginoon Lord, amin pong itinataas ng amin inyong pangalan, Panginoon, para lang po sa pupurihan po, Panginoon. Lord, sa tanggapin niyo po ang kaloob nito, Panginoon, magamit po sa inyong gawain, Panginoon, sa ikalalagon, gawain, Panginoon, sa sambahan nito, Panginoon. Nawa pa po, Panginoon, ay kami po inyong pagpalain, Panginoon, sa aming pamilya, dito po sa church, Panginoon. Maging po ang aming pastor, Panginoon, ay pagpalain, Panginoon. Lord, saan pa kami po ay saan pa, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo, Panginoon. Kami po ay tinataas po namin pangalan, Panginoon, sa buhay namin. At ito po ay aming samot dalangin sa tanging pangalan namin ng anak na si Jesus. Amen.
mo, Diyos, ay mayroong tagumpay. Piling mo ang buhay, piling mo, Diyos, ay may kailangan. Piling mo, Diyos, ay mayroong tagumpay. Piling mo ang nakikita. Sa piling mo ako'y may tagumpay. Sa piling mo